Nabababad sila sa takot. So, ang takot ang isa sa pinakamabilis na paraan para kontrolin ang pag-iisip. So, pag natatakot ka na, di mo na alam yung ginagawa mo. Hindi naman. Pag natatakot ka na, di mo na alam kung saan ka pupunta. So, ganun din sa mga walang alam ng katotohanan. Takot sila na hindi maligtas. Kaya, kung ano-anong religion yung pinapasukan. Yan, kung ano-ano na. Kahit anong religion pa yan, pasukan nila. Kasi takot sila. Nakukontrol sila ng takot. Hindi na nila naiisip na i-testify muna ang isang church bago ito pasukin. So, pangatlo, pagiging pabaya sa salita ng Diyos. So, I'm sure na lahat tayo dito mayroong Bible sa bahay. Meron kayo? May mga Bible kayo sa bahay niya? Meron. Tuwing kailan niyo binabasa? Buti pa siguro everyday. But, hindi ko nila lahat, pero karamihan, mga kapatid. May Bible sa bahay, pero napakalikabhan lang. Sayang. Kasi, kaya sila nadadaya, nagkakaroon sila ng ano, pagiging pabaya sa salita ng Diyos. Hindi lang sa pagbabasa ng Biblia, basta may mabasa lang sila, hindi iniintindi. Nagiging pabaya sila. So, kung hindi natin kilala ang tunay na Kristo, no, madali tanggapin kung sino ang buwad. Madali lang tanggapin kung sino yung buwad. Kasi di natin kilala kung sino ang tunay na Kristo. Kaya ang tanong mga kapatid, no, is there a one true church? Kaya ang tanong ulit, is there a one true church? Sabi, is there one true church? If yes ang sagot, but how to identify a true church? Paano natin malalaman kung sino ang true church? Kasi sabi ni Kristo sa Matthew 24, marami ang darating sa aking pangalan. Sabi diyan, hindi lahat ng gumagamit sa pangalan ni Jesus ay sa Kanya. Di lahat yun siya. Baka mamaya may magsabi sa inyo, si Kristo nandyan na sa Pasig Palengke. Baka maniwala kayo. Hindi lahat ng gumagamit ng pangalan ni Kristo ay sa Kanya. So, ang pahayag na ako ang Kristo, no, yung pahayag na yun ay hindi lang literal. Kasama rin dito yung ano, mga pekeng tagapagturo na kumikilos na parang tagapagligtas. Remember this? Remember this guy? Stop. Siya daw ang Kristo, sabi niya, I am God, sabi niya. So, hindi lahat ng gumagamit ng pangalan ni Kristo ay siya. So, mag-ingat din tayo mga kapatid, no? Minsan, meron tayong mga spiritual leader na, gumagawa ng sariling version ng katotohanan. Gumagawa ng sariling version ng katotohanan mga kapatid. Marami akong kilala niyan. Batangas. Sa Batangas. Dami kong nakasalumuhan yan doon. Then, sabi dito, ililigaw ang marami. So, ilan daw? Ilan daw? Marami. Gano'n kaya karami yung marami? So, marami ang malinil lang. Kasi bakit? Merong mga gumagamit ng Biblia. Pero minamanipula ang mga interpretation. Minamanipula nila yung interpretation. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, yung inyong mga nakakasalamuha, yung mga nagtuturo ng gospel, alam nila ang katotohanan. But, hindi nila tinuturo. Hindi nila tinuturo. Kaya sabi dyan, ililigaw ang marami. So, gaano karami yung marami? So, ang dami hindi sukat ng katotohanan, no? Minsan, ang pinakamaraming sumusunod ay hindi ang tama. So, ano ang pinaka-popular church ngayon? Ano ang pinakamaraming member ng church ngayon? The Roman Catholic Church. Anong religion mo? Yeah.
Iglesia. Parehas kayo? Iglesia kayo parehas? So, alam niyo yung turo ng Katolik, di ba? So, ang dami nilang member. But, nabasa niyo na yung Biblia, di ba? Ang sabi sa Bible, huwag kang gagawa ng ibang Diyos-Diyosan. Pero sila ay sumasambot sa ibang Diyos-Diyosan. So, even yung mga pare, alam nila yung turo ng katotohanan, pero hindi nila tinuturo mga kapatid. Kasi nga, inililigaw nila ang marami. Ginagamit nila yung pangalan ng ating Panginoon. So, si Jesus mismo nagsabi sa atin, no, na marami ang malilinlang. Ibig sabihin ng marami, hindi iilan lang, hindi konti ang malilinlang, hindi sila ang malilinlang. Kundi ang sinabi doon, marami ang malilinlang. Pag sinabing marami, literal na marami, talagang hindi mo mabilang. So, ipinapakita nito na ang tunay na pananampalataya ay kailangan malalim ang ugat at hindi basta dala ng emosyon o uso lang. No, mga kapatid? Minsan, marami na ako na-experience. Nadadala sila sa music. Nadadala sila sa music. Kakantahan sila, then, babatis mo na. Kasi, emotions. Saan nyo nakikita yung ganong style? Saan nyo nakikita yung ganong style ng approach? Anong religion? Ha? Diba? So, marami ang malililang mga kapatid. Kasi they don't know the scripture. Minsan sila ay nagpapabinyag dahil lang sa minsan uso, ay pasok ako sa ganito kasi marami nang papabinyag dito, uso kasi ito. Minsan emotions, yan. Emotions, ala, ang ganda sa church na to, ang babait ng mga tao. Ala, ang ganda rito kasi ang ganda ng music nila. Emotions. So, isa yan sa magpapahamak sa kapit. Music ko na ako. So, kung marami ang maliligaw, paano natin maiwasan ang maligaw? No? Una mga kapatid, ang makilala ang tunay na na Diyos sa Biblia. Hindi sa tradisyon o saan? Sa sabi-sabi. Kailangan, we need to search the scripture. At pangalawa, subukin ang mga spirito. Sabi kanina sa John, John 1 John 4 verse 1, sabi doon, kailangan natin subukin ang bawat espiritu kung sila ay nagsasalita ng ng katotohanan. Hindi lahat ng spiritual ay wala sa Diyos mga kapatid. Pangatlo, magkaroon ng tunay na relasyon kay Kristo. Baka si mamaya may na-stress dyan kasi ayoko kasi napakaraming utos ng Panginoon, hirap sundin, napakaraming inuutos at daming bawal. So, unahin nyo muna mag-build up ng relationship sa Panginoon. Unahin nyo muna mag-build up ng malalim na ugnayan sa Panginoon. Parang kaibigan mo. Habang araw-araw mo siya nakakasama, mas masarap siya nagiging kasama, di ba? Habang matagal mo siya nakakausap, mas lumalalim yun yung pagkakaibigan. So, ganun din sa ating Panginoon. The more mo siyang nakakausap, the more kang mapupol sa Kanya. Pangapat, manatiling mapagkumbaba. Kasi pag tayo ay hot-blooded lagi, ang pagmamataas ay madaling matumba mga kapatid. Ang pagkumbaba ay madaling turuan. So kapag tayo laging kalmado, mas fresh yung ating utak. Pagkatapos, ang huling panahon ay panahon ng pagpili. So sa darating na panahon, sa huling panahon, dalawa lang ang type ng tao. Dalawa lang ang magiging klase ng tao. Masama at mabuti. Walang gitna. Kasi tayo ay pipili. So hindi hiniling sa atin ni Jesus na matakot tayo. Kaya binigay sa atin ito para para tayo ay balaan, warningan. Hiniling niya na tayo na magbantay at manatiling tapat. So ang pinakamatinding laban sa mga huling araw ay hindi digmaan sa labas, kundi laban sa iyong sarili. So ang pinakamatinding kaaway mo ay ang iyong sarili. Ang spiritual, pagitan ng katotohanan at
panlilin lang. So sa panahon ngayon, no, napakaraming simbahan. Maraming aral at maraming tinig na natuturo ng iba't ibang katotohanan. Pero sinabi ni Jesus, no? Tuloy na pala, bilisan na lang natin. Sorry, nababa. Sabi dyan sa Matthew 7 verse 16, ang sabi dyan, you shall know them by their fruits. Two men gather figs of thorns or figs of thistles. Kailangan, ano daw, makilala natin sila saan? Sa kanilang bunga. So, pangalawa, pakabanalin mo na sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So, kung sila ay hindi nagsasalita ng ayon sa katotohanan, hindi ka magiging banal. Kailangan sila ay nagsasalita sa katotohanan. Kasi, ang identification ng true church ay hindi lang sa pangalan ng simbahan, kundi sa sukatan ng ng kanilang katapatan sa salita ng Panginoon. Kapag sila ay tapat sa Panginoon, wala silang binabago. Wala silang binabawas. The true measure of church is not found in its name, but in its unwavering faithfulness to the Word of God. So, ang unang palatandaan ng iglesia na tumatayo sa 10 utos. So, ang unang palatandaan, ano ang quality ng true church? Una, paano natin malalaman kung sila ba ay nagsasalita ng ayon sa katotohanan or sila ay katangian ng tunay na iglesia? Pag sinabing tunay na iglesia, ibig sabihin bayan ng Panginoon. So, paano natin malalaman? Una, ang quality nila, syempre, ang Panginoon sa kanyang bayan nagtatatak. Kaya sabi dyan, and I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So ang Panginoon ay nagtatatak sa kanyang mga servant.